wake up call. Diba? Na ito ho ba ay isang frustration na ba ito? Kasi nga, pagod na pagod ka na sa usapin ng corruption. Gusto mong makitang binabaril na. Ha? Patayin sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matultukan na ang korupsyon sa bansa. Hello! Bigay lang tayo ng reaction, comments dito sa video ni Ted Filon sa 101.9 True FM. Medyo nagigigil na si Ted Filon. Sana sabi niya pa na kakagigil daw pagbabarilin yung mga corrupt na official. Medyo nagigigil na si Ted Filon doon sa mga magnanakaw ng mga billions. Samantalang yung isang traffic enforcer daw nahatulan ng pagkakulong dahil nagnakaw lang ng halagang 27,000, kulong agad. Pero yung mga nagnanakaw ng billions walang nakukulong. Ito naman isang congressman si Ulaso, mayroon siyang panukalang batas sa kongreso na hanggang hindi pa rin umuusad. Ito ay tungkol sa death penalty firing squad ang gusto niya doon sa mga corrupt na opisyal. So panoorin natin tong video ni Ted Filon. Dito natin mapapanood yung mga reaction o comments. Mga panukalang batas na gusto nilang mangyari dito. Baka hindi ito ma-second reading o hindi ito ma-first reading . Hindi ko lang alam sa Monday ba kung masasama ito sa first reading. Meaning babasahin po yung panukala niya sa plenaryo and referral to the appropriate committee. Yun po yung first reading. And definitely po, hindi ito uusad hanggang second reading. Nako. Kasi nga po, ang Kongreso ay hanggang Pebrero 7 na lamang. Ang kanila pong balik, mga kapatid, ay pagkatapos na ng halalan. Wow. So, sa iba, ang pananaw nila dito, stunt ito, di ba? Kasi ngayon, pag-uusapan ka talaga, di ba? Stunt. Sa kabilang banda ho naman, ito po yung maaaring turing natin na wake-up call. Wake-up diba? call, yeah. Ito ho ba ay isang frustration na ba ito? Kasi nga, pagod na pagod ka na sa usapin ng corruption. Gusto mong makitang binabaril na. Ha? Wag naman. In view of the public, itong mga sinasabing corrupt na ito? That's a good point kasi sa explanatory note niya, yung first line, babasahin ko. Sabi niya, corruption remains one of the gravest threats to the Philippines' social, economic, and political development. Okay, sige po. So, maaari po nating tangkilikin ito sa ilang mga kaisipan. Pero, puntahan natin yung realidad sa Philippine setting. Hindi po ba? Okay. I'll give you, pahapyaw lang po ito. Pahapyaw lang ito. Pahapyaw, ha? Opo. Patikim lang po ito, ha? At ako po yung nagbabato-bato sa langit. Baka yung ibang nakikinig ngayon na kandidato ay kinakabahan. Tinadaga na sa dibdib, Ted. Pansinin po ninyo. Yung mga conviction nung mga ang liliit ng mga ninakaw, nagnakaw pa rin, pero maliliit ang mga ninakaw. Usually po, yung mga conviction na ganyan, sa kawalang kakayahan ng mga na-convict dyan, hindi na po yan ipinapanig pa sa kataas-taasang hukuman. Pumalik man po doon, sigurado po, i-affirm ang conviction niyan. Malamang sa hindi. Pero yung pong mga anlalaki ng mga ninakaw, billions. Yung mga anlalaki ng mga ninakaw, pansinin po ninyo. Walang nakukulong. Sa simula, mga kapatid, sa simula, kulong man nakakalabas may pa. Conviction muna Right? Para bagang, pagkatapos non-reversal, right? Wala na, di ba hindi ka pwede kasing kapag na-acquit ka na, wala na yan. Wala nang apela yan yung prosecution, di ba? Hanggang dyan lang po muna tayo. Kasi Biyernes ngayon. Pero pansinin po ninyo, no? Friday Santo. Maraming. Okay na kasi kalmahan mo na. Ito maganda halimbawa. Aba, sige. Kala ko hanggang doon ka lang ituloy mo. Okay. Opo. Meron pong isang traffic enforcer na kinasuhan po nito lang 2022, so 4 years ago. Aba, ang Sandigan Bayan ay
hinatulan siya ng guilty sa kasong katiwalian, graft. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At ipinag-uutos ng hukuman ay kay makulong ng hanggang 5 taon na pagkakabilanggo. Dahil yung traffic enforcer ay nangotong ng 27,000 pesos. Nako. Mas kulong agad, no? Billions ang ninakaw ng mga corrupt na official, hindi nakukulong. Sigurado ko kulong itong taong ito. Patayin sa firing squad ang mga nangungurakot sa gobyerno. Yan ang panukala ng isang mambabatas para raw matultukan na ang korupsyon sa bansa. Narito ang report ni Marian Enriquez. Paanong matitigil ang pangungurakot sa kaban ng bayan? Dapat daw matindi ang parusa riyan. Pero gaano katindi? Base sa inihaing panukala ngayon sa Kamara, gustong i-firing squad ang mga mapatutunayan ng Sandigan Bayan na sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Kabilang dyan ang mga elected at appointed na opisyal ng gobyerno, pati ang polis at sundalo. Inihain niya ni Zamboanga City 1st District Representative Kimmer Adan Olaso para raw mapilitang gumawa ng mabuti ang mga politiko. Kung ako lang ang masusunod doon kay pa-firing squad sa Luneta, diba? Para makita ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng kalokohan. Sa ilalim ng panukala, may safeguards para masiguro ang due process. Dapat katigan ng Korte Suprema ang conviction ng opisyal. Kailangan ding dumaan ito sa mandatory automatic review process alinsunod sa konstitusyon at dapat naapila ng akusado ang kaso. Ngayon pa lang humihingi na ng pag-unawa si Olaso tungkol sa panukalang batas, lalo na sa mga kapwa niya Katoliko. I'm a Roman Catholic by birth, but sabi ko, Roman Catholic is against the death kailangan penalty. Para tumino yung bansa natin. Ang chairman ng Quad Committee na si Representative Ace Barbers, kabilang din sa nagtutulak na maibalik ang death penalty sa heinous crimes. Naniniwala siyang plunder lang. Dapat ang maisama rito. Sa ngayon, 5 na ang panukalang batas na nakahain dito sa Kamara para sa muling pagpapataw ng death penalty dito sa bansa. Pero lahat ito hindi pa umuusad at nakabinbin pa rin sa House Committee on Justice. Pero maraming makukulong. Si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega naman sinabing kailangan munang pag-aralan mabuti ang sinusulong na death penalty. Lahat naman po ng tao ay may karapatang bumabuhay. May stand is definitely no to death penalty talaga ako. Mukhang kukulangin na rin sa oras ang Kamara para talakayin ito, lalo't mag-e-eleksyon at magbe-break na ang Kongreso.